Commodore, good morning, sir. Good morning, Sir Ted. Good morning, DJ Chester. Good morning, mga tanig po natin. Opo, nagja-choppy lang ho itong ating signal. I hope na maayos po natin ito. Baka mobile po si Commodore. Commodore, pwede ho ba namin muna malaman sa inyo na ho manggaling po ang kwento? Dito ho sa pinakabagong ginawa po sa atin na pangaharas at akmapang babanggain po yung ating barko. Naputol tayo? O sige. Naayos lang po ang ating linya mga kapatid. Pagpupugay ho muna sa ating mga suki na mga seniors. Muli po maganda umaga sa ating pong mga talaga ho naman tinatangkilik na mga seniors. Sa tandaan po natin, kung kayo po nag-aagahan ngayon at naandyan pa po si nanay at si tatay, lalo na kung si lolo at lola ay naandyan pa, mapalad po kayo dahil kumpleto pa po kayo at nandyan pa po sila, ha? Lagaan niyo po at kalingain ang ating mga nakatatanda. Alright, thank you so much. Ating balikan si Commodore J. Tariela. Commodore? Hello, Commodore? The number you dialed is not yet paid. 你好吗？ Please try again next year. Okay. Alright, putol tayo? Putol. Sige. Maganda umaga rin po naman kay paring Victoriano. Paring Vic, kamusta ka na? Kapit lang tayo, ha? At magaling tayo kaagad, paring Vic, para ka namin makausap at makasama naman. And of course, no, pagpupugay din po naman kay Ginoong Herman Panghulan at kay Jason Panghulan at sa lahat po ng ating mga kabrum-brum. Good morning. Balikan natin si Commodore J. Tariela. Commodore, sir, good morning po. Good morning, Commodore. Okay, sige. So talaga may 你 problema 好吗？ yung ating linya, baby girl. Ito muna. Foreign military aircraft. Unahin ko na ito para po sa mga nag-aabang din po sa ating mga papremyo. Bay, marami ho ang talaga araw-araw po itong inaasahan din. Malaking tulong po ito sa kanila pong pangangailangan araw-araw para maitawid. Opo, ang ating pong panlaman sa ating mga sikmura. Ang ating po namang unang kanta sa ating Sounds Familiar. Guess mo! Music number 1, listen to this. Know that song and you know that song too, mga kapatid. Andale, di ba? Giveaway, 500 pesos. Galing po yan again kay Happy Anonymous. Thank you very much po, sir. Okay, balikan natin for the end time si Commodore J. Tariela. Commodore, good morning po, sir. Magandang umaga po, Sir Ted. Magandang umaga din po sa mga tagapakinig natin. Pasensya na po, Sir Ted. Pangit po yung signal natin. Opo. Sige po, sana nga po hindi na maputol. Sa inyo na ho manggaling ang kwento. Ano ho itong ginawa na naman po ng Chinese Coast Guard po at kanilang mga Chinese militia vessels? Well, sa Philippine Coast Guard po, Sir Ted, no? Last September 7, umalis po ang dalawang Coast Guard vessel natin, yung BRP Cabla and BRP Sandangan, to provide security escort dito sa resupply boats natin, no? So, by September 8, na-meet natin yung nag-rendezvous tayo dun sa dalawang resupply boat sa may Sabina Shoal, and then unti-unti, ginapang na natin yan papuntang Ayungin Shoal. And then on our way to Ayungin Shoal, sinalubong na agad tayo ng isang China Coast Guard. Ito yung China Coast Guard 21616. And then eventually, sumalubong na naman yung tatlong additional nilang China Coast Guard together with the Chinese Maritime Militia. From 7 a.m. until 10 a.m., nangyari yung patintero na naman, no? Na patuloy nilang pagharang sa Philippine Coast Guard vessel. As a matter of fact, dinivide pa nila talaga yung China Coast Guard vessel and Chinese Maritime Militia vessel para tuluyan talagang mapigilan ng Philippine Coast Guard sa pag-advance going to the Ayungin Shoal. But despite of all that, Sir Ted, naging successful naman ang ating resupply mission. Opo, ano ho itong video na amin napanood na sa pananaw po ng pangkaraniwang mga mamamayan, delikadong tangka na para bagang nag-aakmang babanggain yung ating barko? Well, totoo yan, Sir Ted, no? Ang mga kasamahan natin sa media ay dinala natin dito sa mission na to para sila ang lahat ng totoong storya at kanilang karanasan sa resupply mission na to. And for them, at least, maramdaman nila yung daily experiences ng ating Coast Guard personnel kapag ginagawa nila to. Hindi lang to isang beses nangyari, no, Sir Ted. This is just the usual behavior of the Chinese Coast Guard whenever we patrol the West Philippine Sea
and whenever we carry out the resupply mission. So ito ho sir na ito ho na nakuna ng video na bibilis hihinto na para bagang nag-aakmang babanggain tayo, hindi ito ang una kanyo pagkakataon? Hindi, Sir Ted. Ginagawa nila talaga yan, at least to provoke us, to threaten us, and then eventually, they also use that as a way for them to maneuver para maunahan yung barko natin. At kung sakaling alanganin tayong hihinto na, yun na yung time na kumbaga iko-corral na nila tayo for us to be prevented to advance our vessel going to Ayungin Shoal. Hindi ho ba sa inyong mga panuntunan sa paglalayag sa karagatan, di ba meron kayong mga mga governing rules sa ganyan po mga gawi? Di ho ba wala bang ito, sir? Wala bang pulis sa karagatan na maaaring magsabi na mali itong ginagawa nila at kinakailangan na maparusahan? Well, Sir Ted, merong international convention to prevent collision, Ito yung Collision Regulation of 1972. At ang People's Republic of China is also a signatory state sa regulasyon na to, Nag-agree sila na itong mga ganitong gawain sa dagat ay nakakapag-endanger ng buhay ng ibang mga barko, kapag ginawa nila. Pero still, they are disregarding the international law. They have been doing this kind of maneuvers that endangers the safety of our crew. At as a matter of fact, hindi nga lang ito yung international law na binabiolate nila. Ang patuloy nilang presensya dito sa Ayungin, sa West Philippine Sea na napapaloob sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, ay talagang tahasang pag-violate ng People's Republic of China. Yan pong sinasabi nyo na convention na yan, kung saan po signatory ang China, meron ho bang pwedeng dulugan kayo dyan? Dito po para magreklamo kasi nga meron naman tayong ebidensya. Dito po sa nakakatakot po ito at kapag ho kasi nagkamali kayo dito, pag nagkabanggaan ito, malaki pong trahedya yun. Well, what we usually do, Sir Ted, we document this as a part of our evidence. And then we submit this to the National Task Force West Philippine Sea. And then kung ano man ang report na ipinapadala ng Philippine Coast Guard, ito ay ginagawa namang evidence ng Department of Foreign Affairs for whatever diplomatic actions that they will carry out. So, dito ho sa pangyayaring ito, inaasahan po natin na magsasampa na po ba tayo talaga ng reklamo doon sa sinasabi niyong lupon na ito na nagbuo ng kasunduan na ito tungkol sa ligtas na paglalayag sa karagatan? Well, Sir Ted, it's up to the Department of Foreign Affairs. Whatever international body ang gagamitin nila as we file diplomatic protests or whatever diplomatic action, Sir Ted, ayoko naman po pangunahan ng DFA, Sir Ted, kung ano ang magiging hakbang nila dito. But definitely, Sir Ted, itong mga videos na to, properly documented, and these will be our evidence to whatever diplomatic actions that they will carry out. Okay. Sige po. So, DFA is the right agency to talk to. But dito po sa nangyari ngayon, sir, na report din po na nagkaroon ng aberya ang isang Chinese boat sa may bandang Ayungin na sumabit po. Ano hong kwento rito? Sumabit ito at nang tutulungan sana ho ng Philippine Coast Guard, sila pagalit? Well, nakakatawa nga dyan, Sir Ted, nung sumabit yung rigid hull intake boat nila. Kasi ganito yun, Sir Ted, ang Ayungin Shoal, sa may bukana niyan, inihatid lang ng Coast Guard kasi masyado nang mababaw yan sa may loob na ng Ayungin Shoal. So ang ginagawa na, nakakapasok lang talaga dyan, is yung resupply boats ng Armed Forces of the Philippines. At ang ginagawa naman ng China Coast Guard vessel ay nagde-deploy din sila ng tinatawag nating rigid hull inflatable boat. Kumbaga, ito yung mas maliliit na boat nila. And then, ginagawa nila as if they are escorting our resupply boats. But what happened last time is yung nilaunch nila na rigid hull inflatable boat ay sumabit, or nabahura sa isang particular area. Ang nakakatawa dito, Sir Ted, tinawagan tayo ng China Coast Guard vessel, ang Philippine Coast Guard, at sinasabi
na tayo daw ang dahilan kung bakit sila sumadsad, no? At tayo daw ang nagpo-provide ng navigational hazard dito sa area na to, kaya sila sumadsad. At ang tinutukoy nila na talagang naging navigational hazard dito ay yung mga mga assets natin, the Philippine Coast Guard vessels, and of course the LS-57, no, na naka-aground nga sa Ayungin Shoal. So I don't really know how they treat us as a navigational hazard, considering the fact that they are the one endangering the safety of our Filipino crew. Mhm. Well, naano ho ba naman na natanggal na sa pagkabalahaw yung Chinese rubber boat na ito? Yes, Sir Ted. Nag-launch naman sila ng isa pa ulit. Tapos sila na yung naghatakan. Mhm. Sir, theoretically, kapag ho nagkabanggaan ang barko ng Pilipinas at saka ng China, no? Dito po sa ganitong sitwasyon, ano ho, paano na ho ang diyan, ang sistema po ng maritime investigation and eventually po yung pagpapanagot dito po sa may gawa ng banggaan? Well, una sa lahat, Sir Ted, no? Technically speaking, ang Philippine Coast Guard vessel is a government ship. No? It's a public vessel. Together with the Chinese government, it is also a public vessel. This is not an ordinary way of conducting maritime casualty investigation ng mga commercial vessels. Because, as I said, these are public vessels na hindi mo masasabing ganun kadali lang na kailangan mo imbestigahan ng isang body lang. No? Pangalawa, ang ginagawa kasi ng China Coast Guard is intentional. They are the ones doing those dangerous maneuver, kaya nagkaroon ng banggaan. Although ang ginagawa nila, they always make it appear na tayo yung babangga. That's the reason why they cross our bow and then they stop. And then tayo yung, kung magkakamali yung mga Coast Guard sailors natin, sila yung may, kung sa camera makukuha, sila yung babangga. So they're doing this kind of scenario na paulit-ulit. I'm not really sure whether they're hoping that there's really collision that will happen. But definitely, kung paano natin gagawin ito, it's for the DFA to do whatever diplomatic and legal actions that we will do. But sana naman, Sir Ted, no, hindi mangyari itong capsizing na to. And there are also contingencies that we have prepared with the Armed Forces of the Philippines if ever this kind of scenario will happen. Okay. So kumbaga po, meron na ho kayong meron na ho kayong pinaghandaan na galaw at kilos kung sakasakaling mangyayari nga ito, no? Yes, Sir Ted. Ano po 'yon? Well, Sir Ted, no, I don't want to go into the details of the contingencies. Okay. But as what you have observed for the past so many resupply missions, we have been openly saying naman na within the vicinity of Ayungin Shoal, whenever we carry out the resupply mission, the Armed Forces of the Philippines, Philippine Navy vessels are also within the vicinity. So if there are any, this kind of incidents would happen, there, as I said, contingencies are already in place. Okay, sige po. Meron na po mga pahabol pong katanungan si Chacha. Go ahead, Cha, please. Yes po, Commodore. Ito pong lumabas na balita na hindi na makapangisda yung ating pong mga mangingisda dyan sa Scarborough Shoal. Tapos parang later on, binawi po yata. Alin po ba dito ang totoo? Well, sa side ng Philippine Coast Guard and the National Task Force West Philippine Sea, kailangan siguro natin i-clarify, no? Sa Philippine Coast Guard and of course with our B4 counterparts, nagkandak naman tayo dito ng maritime patrol yung nakaraan, no? And we have photos to show na may mga fishing vessels na nakapangisda dito. As a matter of fact, the B4 have distributed fuel subsidy dito sa mga mangingisda na nandito. So, una sa lahat, nakakapangisda pa naman sa vicinity ng Baho de Masinloc. But we cannot claim na tayo ay nakakapasok sa loob ng Baho de Masinloc. But kung ang usapan lang is fishing venture
within the vicinity of BDM, patuloy pa namang nakakapangisda ang mga Pilipino. However, hindi lang sila nakakapasok doon sa loob ng BDM. So, yun yung clarification natin dito. Nakakapangisda sa paligid ng BDM, pero hindi lang nakakapasok yung malalaking boats, yung mga mother boats na papasok doon sa bahura sa loob ng BDM. But there are also instances na nakausap namin yung mga mangingisda, yung mga maliliit na nakakadaan sa mga bahura sa BDM. Nakakapangisda rin naman sila doon. Nakakapangisda pa po pero hindi makapasok. So, dahil hindi makapasok, bawas din po yung mga nahuhuli nilang isda. Well, una sila, DJ Chan, hindi lang naman sa loob ng BDM. Ang BDM kasi, ang bawat masinlok is sa bahura, no? Tapos sa loob nun, merong maliit na parang shoal, no? It doesn't follow na ang pangisdaan lang is nasa loob talaga. Ang pangisdaan nun is nasa vicinity naman ng BDM. Pero assisted po ba sila ng Philippine Coast Guard or they can go on their own? Pwede po nilang puntahan yun anytime? Well, the fishermen can go there on their own. There are also instances that the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources is also patrolling the area. The Philippine Coast Guard is also doing a rotational patrol there. So nakakapangisda naman sila, DJ Sa. Hindi po sila nahihirapan? Una sa lahat, siguro may difficulty at some point because yung feeling na at peace ka na mangisda dito hindi na ganoon ka. Hindi na gaya ng dati. No? Dahil sa vicinity nila, meron China Coast Guard vessels pa din na paikot-ikot. At meron ding mga Chinese Maritime Militia vessels. Okay, sige po. So sir, sa panghuli po, itong mga sinasabi lagi ng China sa kanilang radyo, no, na kayo ay trespassing, kayo ay nasa Chinese territory. Ano ang standard na sagot natin dito? Ang Philippine Coast Guard, ang response natin dyan, Sir Ted, no? Nag-carry out tayo ng ating routine maritime patrol sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. At siguro in accordance with the international law, the United Nations Convention of the Law of the Sea. At siguro ang isang response ko lang din doon sa sinabi nila doon sa statement nila noong nakaraan. It appears na sila daw ay nagki-carry out ng law enforcement. We need to emphasize that China Coast Guard doesn't have any jurisdiction over these waters. It's it's within our exclusive economic zone, so they do not have the right to carry out law enforcement in those waters, Sir Ted. Oh, so kumbaga sir, kapag narinig natin, 'di ba, yung meron naman tayong audio recording niyan, 'di ba? This is Chinese Coast Guard and you are entering Chinese territory, mga ganun-ganon. Ang standard na sagot natin dito ay paano sinasagot 'yon? Nang mahinahon. As in, sinasabi lang natin na that you are the one trespassing in our waters. Well, hindi naman ganun ka-blood, Sir Ted. No? Hindi naman? Yes, sir. What we usually say is, of course, this is the Philippine Coast Guard vessel. For example, BRP Cabra, blah, blah, blah. We are carrying out a maritime patrol. This falls within the jurisdiction of the Philippines in accordance with the international law or the United Nations Convention of the Law of the Sea. Opo. So we usually say this is a routine maritime patrol na isinasagawa natin. Opo. Kumbaga mahinahon pa rin po tayo and we calibrate our words, no, sa mga radio challenge na ito. Yes, Sir Ted. Okay, sige po. So, tuloy lang po tayo and this will happen again, definitely. Yes, Sir Ted. Ang Philippine Coast Guard po, hindi po tayo magsasawa na i-carry out itong mga patrols na to. And at the same time, sana sir, hindi magsasawa po ang ating mga media friends na ibalita pa rin po ang mga insidente na to. Naniniwala po kami sa NTFWPS at sa Philippine Coast Guard ang halaga ng mga journalists, ng media, sa pagbibigay ng awareness at consciousness sa mga Filipino people. At the same time, for us to gain international support to criticize the aggressive behavior of China. Opo, and we also support itong panukala nga na dagdagan ang inyong budget, hindi lamang po doon sa inyong Confidential Intelligence Fund, kundi maging sa ating pong acquisition ng mga makabagong sasakyang pandagat para po sa ating papapatrolya sa ating karagatan po, Commodore. No?
Yes, Sir Ted. Maraming salamat po. Apo, mabuhay ang Philippine Coast Guard. Thank you, sir. Si Commodore J. Tariela, ang spokesperson po ng PCG para po naman sa usapin tungkol diyan sa mga nangyayari sa West Philippine Sea. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.